Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ito ang ating salmong tugunan sa araw na ito. Araw ng Sabado, happy weekend sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga muli. At ito ay katatapusan din ng bagyo ng Christine na masyado nakapaminsala po sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po ang sa Batangas. At sa ating mga pagninilay sa banal na salita ng Diyos sa araw na ito, isama din natin sa ating panalangin ang mga nasawi sa nasalantang bagyo. Sa ating ebanghelyo, pinaalalahanan tayo ng Panginoon na kailangan tayo ay umunlad sa ating buhay pananampalataya at tayo ay maging bahagi sa ating kapwa tulad ni Kristo upang tayo patuloy mamunga ng sagana. Sapagkat bawat isa sa atin sa unang pagbasa, binigyan tayo ng kanya-kanyang katangian ng Diyos batay sa ating kakayahan. Tayo ay magiging instrumento sa bawat isa. Ito ang nais ng Diyos na tayo ay magkakaisa. At huwag tayong mahimlay sa anumang mga trahedyang dumarating sa ating buhay. Patuloy tayong manalig at magtitiwala. Dahil anumang bagyo, anumang mga trahedya, malakas man ang bagyo sa buhay natin, ngunit may Diyos tayong higit na malakas. Patuloy nating panghawakan ang pangako ng Diyos na hindi tayo pababayaan. Kaya ako'y patuloy din nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil sa likod ng lahat ng mga pangyayari sa buhay, ay hindi niya pinababayaan ang sino mang tumatawag sa Kanya. Kaya mga kapatid kong minamahal, samahan niyo ako na manalangin at magpuri sa Diyos, magpapasalamat sa pagligtas niya muli sa atin sa sakna ng bagyo na nanalanta po dito sa ating bansa. At tanging ang Diyos lang ang ating kaagapay. Kaya huwag tayong mapanghinaan ng loob, sa halip kumapit tayo ng husto sa Diyos at manalangin. Ito ang nais ng Diyos upang tayo'y patuloy nakaugat sa biyaya niya. Naalala ko nga kahapon nung ako ay nagwa-walking, ay nakita ko yung mga punong kahoy na natumba. Napagnilayan ko ng mga kahoy na ito ay mga sanga lang ang mga nababali. Ngunit ang puno niya ay nanatiling nakatayo. Isang mensahe na nagbigay sa akin ng paalala na kailangan pala ay maging matibay ang pundasyon natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya. Dahil kung ikaw ay matibay ang pundasyon mo, hindi ka pababayaang magagapi sa anumang mga pagsubok. Ikaw ay instrumento sa pamilya mo, ang patuloy pagpapaalala sa kanila na huwag manahan sa sarili, bagkus panghawakan ang pangako ng Diyos. Patuloy magbubulay-bulay sa kanyang mga banal na salita at manalangin lagi. Dahil kapag matibay ang pundasyon, anumang bagyo, manatili tayong makatayo. Mabali man ang mga sanga sa parte ng ating mga katawan, magkaroon man ng karamdaman, ngunit ang Diyos ang magbigay sa atin ng kalakasan at aayusin niya ang lahat. Dahil siya ang Diyos ng kaayusan. Siya ang Diyos ng pag-asa ng lahat. Kaya tayo na mga kapatid, patuloy tayong manalangin, samahan ninyo ako at magpuri tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sama-sama natin sambitin ang sangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Panginoong Hesus, pinupurit panasalamatan ka namin dahil kailanman hindi mo kami tinalikuran sa likod ng aming mga pagkukulang at mga pagkakasala.
Kami ay patuloy mong ginagabayan, binigyan ng katatagan, at itinuro ang tama kung ano ang dapat gawin, lalo na sa mga trahedyang dumating sa aming buhay. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming sandigan. Idinudulog po namin ang lahat ng mga nasalanta sa bagyo, ang mga nasawi, ang mga buhay, ang mga nasalanta ang kanilang mga kabuhayan. Natunay nga po na nariyan sila ngayon sa kalungkutan. Bigyan mo sila ng katatagan, kalakasan at bagong pag-asa at panimula at matanggap nawa nila ang panaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Nakakalungkot nga isipin, Lord, yung mga bata na lumulutang sa tubig, na wala ng buhay. Kapag ini-imagine ay napakasakit. Ngunit ang lahat ng ito, Panginoon, dumating man sa buhay ng bawat isa, naniwala kami na mayroon kang nilalaan na masigit para sa bawat isa. Kaya Panginoon, abutin mo sa mapaghimalang kamay ang lahat ng mga nalulungkot ngayon, puno-puno ng problema, ang mga nasa kagipitan, lalo na sa financial at ang lahat ng may mga karamdaman saan mang sulok sa daigdig na ito. Idinudulog namin sa iyo at naniwala kami na walang imposible sa iyo, O Panginoon, kapag kami nalangin na may pagkakaisa. Ang bawat isa sa amin ay tinawag mo, binigyan ng mga katangiang kaloob mo, batay sa aming kakayahan. Instrumento nawa kami at kaakibat sa mission na pinanimulan mo. At ito'y aming ipagpatuloy na taglay ang tibay na panalig at pagtitiwala sa iyong kapangyarihan, sa iyong dakilang pag-ibig, na kami matuto di magmalasakit sa aming kapwa. Iniligtas mo man kami, O Panginoon, sa bagyong Christine. Alam namin ililigtas mo rin kami sa ano pa mang darating na mga sakuna sa aming mga buhay. Patuloy mo kaming yakapin at bikisin ng iyong pag-ibig at paghariin ang kapayapaan sa bawat tahanan na may pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan, kaakibat ang may malasakit. In the mighty name of Jesus. Basbas at pagpalain mo rin po, O God, ang lahat ng mga nakiisa sa panalangin ito. Ano man ang kanilang mga kahilingan, ano man ang kanilang mga suliranin. Nawa, bigyan mo ng katugunan, O God, dahil ikaw ang aming Diyos at Panginoon na aming sinasandigan. We do believe, O God, Father in heaven, in times of trials, you make a way for us where there seems to be no way. Yes, Lord God, napakahiwaga ng iyong kapangyarihan. Napakadakila mo, O Diyos, na narapat lang ikaw ay aming sambahin na nakilain sa Espiritu at katotohanan. Kasama ang iyong inang Birhen Maria na patuloy pong nanalangin sa amin. Siya ang aming modelo ng aming buhay panampalataya. Mama Mary, patuloy mo kayong bahagian ng iyong malaking pagtitiwala sa makaamang pagmamahal na maghari dinawa ang pag-ibig mula kay Kristo sa aming mga puso. At patuloy tumibay ang aming buhay panampalataya sapagkat may Diyos kami sa aming buhay na aming sinasandalan. At silyuhan mo kami, O Diyos, sa iyong kamanal-banalang dugo at iligtas mo kami sa lahat ng gawa ng kadiliman at naway sa tulong at biyaya mo sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo na siyang iniwan mo sa amin, ang siyang magturo sa amin sa narapat naming gawin upang kami patuloy magbunga ng sagana na naayon sa iyong kalooban. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming isinasamo sa imbugtong na anak na aming Panginoong Hesukristo na naghari noon, ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. To God be the glory. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and Amen. Thank you, Lord God.